Kaya ako nga po pinasok yung American element po dito. Dahil meron tayong mga gumagalaw in behalf of the Americans within our government. This is of course an old problema ng dekada na po ito, yung tinatawag nating amboys, pero ang bagong pangalan US proxies. Gumagalaw po sa likod na ayaw po magkaroon ng paghuhupa, paglalamig ng tensyon dyan sa South China Sea para patuloy po ang justification or pangatuwiran nila para mapanatili at madagdagan pa ang base militar sa Pilipinas. Habang may tensyon, may dahilan po sila na sabihin ay kailangan na natin ang tulong ng military ng Estados Unidos, etc. etc. Yan ang dahilan po. Sa likod ng lahat ng mga ito, yan po ang nag-ooperate doon sa mga anino, sa shadows ng mga actors dito. Good evening sa inyong tatlo na mga banateros. Taga-subaybay po ako din ng mga diskusyon po ninyo. And thank you for this opportunity na makatulong tayo sa pagpapaliwanag po ng mga implikasyon nitong testimonya ni Admiral Carlos. Napakahalaga po nito at ito ay konektado dito sa napakaraming mga issues natin sa bayan, ekonomiya po natin, foreign policy and so on. But I think the first point to make, ang unang kailangan mapaliwanagan ay yung kanyang testimonya ngayon ay binasura po niya yung unang reaksyon, yung shoot from the hip reaction ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Nung unang napapag-usapan nito ay sabi ni Gibo Teodoro ay AI, artificial intelligence lang ito. Gawa-gawa lang yung mga sinasabing diskusyon na yan, yung mga boses, pepeke po ng mga computer, and so kaya AI ang tawag niya, artificial intelligence. Later on, ang sabi naman niya, deep fake, peke lang yan. But napilitan na aminin po na there was a discussion, but agad-agad pinasok na yung sinasabing wiretapping para malihis doon sa laman po ng pinag-usapan. Now, this testimony where Admiral Carlos admitted that nag-uusap sila by phone. So, established na may pag-uusap. Yun ang unang importante po. Dahil initially they were denying it. The government was denying it. And pangalawa, merong mga pinagkasunduan. Whether he calls it a new model or new mode or it is an agreement on some means to de-escalate tension in the West Philippine Sea. Carlos himself said, ayon dun sa Manila Times report, Carlos said he tried to operationalize the marching orders of President Ferdinand Marcos Jr. to reduce the tension in his area of operation, which is the South China Sea. Yeah, back to you. Sorry, I think you have a question. Yes, sir. So, para bang hubang sinasabi niya na he was authorized? Ganun po ba ang dating nun? I think malinaw po yan that batay po doon sa kanyang pag-uusap. Dito again, I will quote directly from the report of the Manila Times para hindi tayo magkamali. Itong report, quoting indirectly, Carlos said he tried to operationalize the marching orders of President Ferdinand Marcos Jr. So he tried to operationalize. So isinagawa niya yung utos, marching orders of President Marcos. To do what? To reduce the tension in his area of operation. Now, the Chinese side, in their English transcription, use the term new model. Kasi natural lang po, may sariling term nila para dito. And alinsunod po doon sa November 2023 na meeting ni President Xi Jinping and President Bongbong Marcos sa sideline po ng APEC meeting sa San Francisco, na kumpirmado po ng later documents po ng Department of Foreign Affairs. Nagkasundo po si President Xi Jinping at si President Bongbong Marcos na mag-uusap po ang dalawang panig precisely to de-escalate or reduce tension in the South China Sea. So malinaw po, may sinagawa po si Admiral Carlos, which was successful because this later on led to the February 2 flawless ang description ng Armed Forces of the Philippines, tuwang-tuwang ang AFP. Flawless daw, walang anumang disturbance
yung rotation and resupply mission on February to 2024. Ano? So that is the background. Yeah, go ahead please. So Thank sir, you. it is safe to say na yung sinasabing to reduce the tension, ito yung new model. Na ayaw lang i-admit nila na ito yung new model. Yes, well, ang ginagawa po ng Philippine side dito sa kaso na to, ino-obfuscate, may ginugulo ng kaunti para actually napapansin ko rin malinaw na dumidepensa po si Admiral Carlos sa kapwa niyang mga Pilipinong mga ngumangaw tungkol sa ano daw siya, traidor dahil dito sa kasunduan na to. But actually, I have to refer to you the report in the column of Francisco Tatad last week, yung dating senador, dating cabinet member, and dating assemblyman na kolumnista ngayon ng Manila Times, si Francisco Kit Tatad, a senior citizen po natin, 85 years old, and very well connected on all sides of the fence, and very well connected with the Americans also, na nagulat po siya na may Amerikanong diplomat na kinausap ang isang mataas na defense official ng Pilipinas at tinanong, why are you talking to the Chinese? And of course, this was not brought up in the hearing with Admiral Carlos, but these are the other aspects that should be looked into by the Senate hearing, which I don't expect them to do so. Pero sa lahat ng mga to, may kamay ng Amerikano, which I can elaborate on. Pero sir, but back to you first. Ano sa tingin ninyo at bakit parang ayaw nilang tawaging new model ito? Bakit sa tingin ninyo kailangan pang itago? Wala naman pong masama doon sa naging usapan nila at ito naman po ay mabuti. Ito naman is to reduce the tension. Bakit sa tingin nyo pilit nilang itinatago ito? Kaya ako nga po pinasok yung American element po dito. Dahil meron tayong mga gumagalaw in behalf of the Americans within our government. This is of course an old problema ng dekada na po ito, yung tinatawag nating amboys, pero ang bagong pangalan US proxies. Gumagalaw po sa likod na ayaw po magkaroon ng paghuhupa, paglalamig ng tensyon dyan sa South China Sea para patuloy po ang justification or pangatwiran nila para mapanatili at madagdagan pa ang base militar sa Pilipinas. Habang may tensyon, may dahilan po sila na sabihin ay kailangan na natin ng tulong ng military ng Estados Unidos, etc. etc. Yan ang dahilan po. Sa likod ng lahat ng mga ito, yan po ang nag-ooperate doon sa mga anino, sa shadows ng mga actors dito. Sir, itong pag-uusap nila, ito yung tinutukoy nyo na new model. Tapos merong binabanggit doon kay PRRD na meron daw di umanong secret agreement. May pagkakaparehas ba yan? Iniba lang ang pangalan? Well, ang Cyber experts sa likod po nitong mga operations na to ay sinesegue yung secret agreement, which is absolutely not true kasi lahat ng mga agreements po, gentlemen's agreement or formal written agreement ni Presidente Duterte ay recorded po yan sa Department of Foreign Affairs. Just imagine yung sinasabi nilang secret gentleman's agreement between President Xi Jinping and President Duterte nung nag-uusap sila 2016, 2017, 2019. Si Presidente Duterte hindi marunong mag-Chinese, mag-Mandarin. So pag siya ay nagpapaliwanag at nakikiusap kay Presidente Xi Jinping, may translator. So recorded yan ng translator. Yung mapapansin mo din nyo, sa likod ng mga presidente may translator na may parang notepad lagi nagsusulat. So naka-record po yan. So that is not secret. Kung hindi pa formalized, that is because after yung initial agreement between two leaders, between two presidents, pupunta naman sa mga committee yan, sa departments yan, sa ministry, at magkakaroon ng formal discussion, siguro 2, 3, baka 100 meeting bago magpirmahan at magkaroon ng memorandum of agreement. So proseso po yan. Walang sikreto sa lahat na yan. Pinasok lang po ng mga cyber experts po sa likod nitong mga operations na to na may secret agreement. And so naguguluhan ng taong bayan, may secret agreement ba? Sa papaliwanag nila, okay, walang sikreto dyan. Pero ang mga malalaking media po natin, ulitin secret agreement.
ngayon pinasok naman dito sa kasunduan sa pagitan po doon sa level nila ng Senior Colonel Lee ng Chinese Embassy, who is the military attaché, so formal position po yan. And of course, si dating Westcom Chief Admiral Carlos. So this was also a formal discussion. So there are no secret agreements. Yung usapan ni Admiral Carlos with Senior Colonel Lee, formal na discussion dito din ito kasi pareho silang may ranggo, pareho silang may posisyon sa gobyernong kanilang kinakatawan at their level. Kaya po hinahabol po ni Admiral Carlos yung salita, "I did not forge any agreement at the level and magnitude that would bind our two countries for the long term and redefine foreign policy." Bakit niya sinabi yon? Bakit nag-qualify po siya? Unang-una, sinasabi niya may agreement kami, pero ayaw niyang diretsahan sabihin may pinagkasunduan kami para mapagtakpan nga yung kasunduan, no? Pero dinagdag niya at the level and magnitude that would bind our two countries. Of course, he cannot bind our two countries on the foreign policy level because that's not his rank. That's above his pay grade, no? So makikita po natin at the same time nagdidepensa din siya sa sarili niya na hindi siya mag-overstep sa level niya kasi merong mga bumabatiko sa loob ng IAFP din, at alam naman natin may ginawa si Gibo, sinisante siya from that position. What is behind that we don't really know yet, no? But these are the other aspects na kailangan natin i-consider when we analyze yung mga statements ni Admiral Carlos. Kaya po kung kayo po ang tatanungin, nabanggit nyo na rin po na siya ay sinisante, yan po yung mga lumalabas na na speculation before dahil nga bigla siyang nawala sa kainitan nitong paglilik ng dokumento na ito. Ang tanong, bakit binali nila yung unang plano nila na parang ang pinalalabas nila is itong Westcom Ang may kasalanan dito na nag-act itong Westcom nang walang kumpas ng nakakataas sa kanya. Well, may utos yan sa taas, galing sa taas ni Westcom Chief dati, Admiral Carlos. Dahil po he is a professional, he is a career man, he is an officer and a gentleman, at he is on the process of retirement na po, no? So he also is considering his pension, which for our Coast Guard officers and military officers is several 100,000 a month for lifetime. So malaking mga konsiderasyon po yan. He will not endanger all these by defying, going out of bounds, and not acting on the basis of higher orders. No? So he will not do that. So malinaw meron pong galing sa taas. At I can also show the 3-month history nitong utos na galing kay Presidente Bongbong Marcos mismo. Yung November na nabanggit ko na, yung late November din po sa kanyang talumpati sa Tokyo, sa Japan, nasabi niya, we need a new paradigm, parang new model, no? New paradigm naman ginamit ni Bongbong Marcos doon, nung kanyang pinapaliwanag that we need a new paradigm that will bring us down the road to peace. So may mga antecedents yan, may mga precedents yan. Tapos sumunod po sa utos din ni Bongbong Marcos sa Department of Foreign Affairs, nagkaroon ng Wang Yi phone call with Enrique Manalo, ang ating Department of Foreign Affairs, at doon po nagkasundo na magmi-meeting naman ang 8th Bilateral Consultative Mechanism which happened in January 2024. So may proseso po yan. Kaya sa gitna ng lahat na yan, meron na pong aksyon si Vice Admiral Carlos nung January 3, nagkausap sila ni Senior Colonel Lee at ginagawa po tulad ng sabi mga banat bayabang nagbanggit kanina, napakaganda nito. Kasi mas magiging pampayapa po ang ating rotation and resupply mission, mas gaganda ang relasyon ng Pilipinas at China, and that was shown in the, again, uulitin ko, Pebrero 2, 2024, na flawless
RORE or Rotation and Resupply Mission na tuwan-tuwa lahat po, pati ang AFP spokesperson, yung lady officer. Pero later on po, dinelete niya yung Twitter post niya. Kasi mukhang napagalitan na sila ng higher-ups. Now, yung higher-up na nagalit sa kanila, hindi po si Presidente Bongbong Marcos. Because in front of me, I have the report from the South China Morning Post, May 21, kailan lang yun, 2 days ago. Tinatanong ni Presidente Bongbong Marcos na sinasabi niya na hinihintay nga niya lumabas yung recording ng diskusyon ni Admiral Carlos with Senior Colonel Lee para malinawan din siya kung ano nangyari. So yun ang sitwasyon. All this was cleared from the top. Ayan. Last question po, sir. Nabanggit niyo po kanina na malamang sa malamang itong pag-uusap ng dalawang opisyal na ito ay isa sa mga rason kung bakit naging payapa yung paglalayag nung nakaraang kampanya nila na atin ito. Pero right after or the day after, naglabas po ang China ng statement na aarestuhin na nila yung mga gagawa pa nito in the future. So sa tingin niyo po ba, ang China po na budol sa kanilang usapan? That's why yun ang kanilang desisyon after? No. This new procedure, yung bagong regulasyon po ng China, is part of the regular preparation for better management of a situation. In this particular case, yung tawag nilang procedure, para sa management of the situation in the South China Sea. Meron din tayong ginagawang batas at regulasyon para sa ating mga mambabatas, mga implementers po ng batas natin, ang ating kapulisan, ang ating Coast Guard din, may maritime law tayong bago, and so on. So, dito sa Pilipinas, na-interpret po ng ating media at ng ating mga political officials na this is directed against the Philippines. No. China is managing a great area in the South China Sea that includes Vietnamese, Malaysians, mga taga-Brunei, mga Indonesians, and so on. So this is not in any way targeted at the Philippines. This provision is, I think, if I recall correctly, 16 chapters and over 200 clauses. So malawak po yan, which includes conservation, fish conservation, environmental conservation, and so on. So it is not targeted at the Philippines, but of course ang perception dito, dahil meron tayong tension doon sa South China Sea with China, laging China, which is not really the case. So I think the overreaction lang po mula sa ilang mga Filipino officials yan. Ayan, ako po, ay napakalinaw ng inyong pagpapaliwanag. Maraming salamat po, Ermantio Laurel, President ng Asian Century Philippine Strategic Studies. Maraming salamat po ulit, sir. Thank you very much.